Nakatayo siya sa may pintuan, nakapamaywang, suot ang kanyang mamahaling seda na damit na hindi man lang nababasa ng ulan. Ang mukha niyang puno ng kolorete ay namumula sa galit o baka sa excitement ng tagumpay. Huwag mong gamitin ang anak ko para pagtakpan ng krimen mo. Nakita ko sa bag mo ang resibo ng pawn shop. Ang kapal ng mukha mo. Napatingin si Choleng kay Lorenzo na nakatayo sa likuran ng asawa, ang amo na itinuring na niyang parang tunay na anak. Sir Enz, Sir, kilala niyo po ako. Ang boses ni Choleng ay garalgal, puno ng pagmamakaawa. Ngunit umiwas lang ng tingin si Lorenzo. Hinilot nito ang kanyang sentido na parang siya pa ang biktima ng sitwasyon. Choleng, nakita ni Bianca ang ebidensya. Ayaw ko ng gulo. Tanggapin mo na lang ang pera na to at umalis ka na. Huwag ka na munang magpapakita. Parang sinaksak ng kutsilyo ang puso ni Choleng. Ang batang pinalakin niya, ang lalaking ipinangako niyang babantayan noong namatay ang unang asawa nito, ngayon ay hindi man lang siya kayang ipagtanggol. Ang pera na inaabot nito ay parang insulto sa 2 dekadang serbisyo at pagmamahal. Yaya Choleng, wag po. Isang maliit na tinig ang nagpabigat, lalo sa dibdib ni Choleng, si Amara. Ang 6 na taong gulang na bata ay tumakbo palabas ng bahay, nakapaa at yumakap ng mahigpit sa basang binti ni Choleng. Mama Bianca, wag po si Yaya. Ako po ang may kasalanan. Ako po ang nagwala ng singsing. Huwag po si Yaya. Iyak ng bata. Ang kanyang maliliit na balikat ay yumuyugyog sa takot. Mabilis pa sa kidlat na hinablot ni Bianca ang braso ni Amara. Halos mapigtas ang buto ng bata sa higpit ng pagkakahawak ng madrastra. Bitawan mo ang magnanakaw na yan, Amara. Gusto mo bang maging katulad niya? Bulyaw ni Bianca, sabay hila sa bata palayo. Pero yaya ko po siya. Hikbi ni Amara, pilit inaabot ang kamay ng matanda. Sa huling pagkakataon, nagtama ang mata ni Yaya Choleng at ni Amara. Nakita ni Choleng ang takot sa mata ng bata. Takot na hindi dahil sa pagkawala ng yaya, kundi takot sa kung ano ang mangyayari kapag wala na siya. Alam ni Choleng na hindi siya pwedeng umalis nang walang iniiwan na proteksyon. Habang nagkakagulo, habang hinihila ni Bianca si Amara, at habang nakatalikod si Lorenzo, mabilis na dinampot ni Choleng ang isang lumang manyika mula sa tumpok ng kanyang mga gamit. Ang manyikang gulagulanit na tinatawag nilang tik-tik. Nang mahila ni Bianca si Amara pabalik, nagkunwari si Choleng na hahawakan ng kamay ng bata, pero mabilis niyang naisiksik ang manyika sa nanginginig na mga palad ni Amara. Huwag kang matakot, bulong ni Choleng. Ang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Nandyan si Tik-Tik. Bantayan ka niya. Ihag mo siya kapag natatakot ka. Pangako. Tumango si Amara. Niyakap ng mahigpit ang manyika sa kanyang dibdib. Parang yun na lang ang natitirang salbabida sa gitna ng bagyo. Manong, ilabas ang basurang to. Utos ni Bianca sa driver. Walang nagawa si Choleng nang bitbitin siya ng driver palabas ng gate. Rinig na rinig ang kalansing ng bakal na gate nang isara ito nang padabog sa kanyang mukha. Sa loob ng bakuran, hila-hila ni Bianca si Amara pabalik sa pintuan ng mansyon. Bago tuluyang pumasok, lumingon si Bianca sa gate kung saan nakatayo si Choleng. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ng madrastra. Isang ngangiti na hindi nakikita ni Lorenzo. Pagpasok nila, narinig ang malakas na pagbagsak ng pinto na sumara. Ang tunog ng lock na pinihit ay parang hatol ng kamatayan. Nasa loob na sila. Wala na si Yaya. At sa madilim na pasilyo, inilapit ni Bianca ang kanyang mukha sa tenga ni Amara. Ang boses nito ay hindi na sumisigaw, kundi isang bulong na mas nakakapangilabot kaysa sa kulog. Ngayon, wala nang kakampi sa'yo. Tayong 2 na lang, anak. Napahigpit ang yakap ni Amara
sa manyikang si Tiktik. Sa dilim, parang may kung anong kumislap ng bahagya sa loob ng tiyan ng manyika bago tuluyang nilamon ng dilim ang buong bahay. Sumisilip na ang araw sa malalaking bintana ng mansyon o ng mga manlapas, tila walang nangyaring bagyo kagabi. Sa dining area, amoy na amoy ang bango ng sinangag na bawang at pritong tosino. Kung titingnan mula sa malayo, para silang isang perpektong pamilya sa isang magazine. "Hon, kain ka pa!" Malambing na wika ni Bianca habang nilalagyan ng pagkain ang plato ni Lorenzo. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng rapi at ang suot niyang puting bestida ay nagmumukha siyang isang anghel. Napabuntong hininga si Lorenzo, hindi niya magalaw ang kanyang kape. "Hon, iniisip ko pa rin si Yaya Choleng. Saan kaya siya natulog kagabi? Ang lakas ng ulan." Agad na humawak ang kamay ni Bianca sa braso ng asawa. Ang kanyang mukha ay napalitan ng ekspresyon ng matinding pag-aalala. Isang ekspresyong pinag-aralan niya ng maigi sa salamin. "Enzo, alam kong mabuti ang puso mo, pero isipin mo naman si Amara. Kung nakayanan ni Choleng na magnakaw sa akin, baka kung ano pa ang gawin niya sa bata. Ginawa ko lang to para sa proteksyon ng pamilya natin." Tumingin si Lorenzo kay Amara na tahimik na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Nakatungo ang bata, nilalaro lang ang pagkain. Hindi alam ni Lorenzo na sa ilalim ng mesa, nanginginig ang mga tuhod ng anak niya dahil sa matalim na sipa ng paa ni Bianca kanina lang bago bumaba ang ama. "Siguro nga tama ka," pagsuko ni Lorenzo. Dumukot siya sa kanyang wallet at inilabas ang isang itim na credit card. "Heto, extension card ko to. Baka ma-stress ka sa pag-aasikaso ng bahay ngayong wala nang katulong. Mag-shopping ka muna o mag-iswa..." Kuminang ang mga mata ni Bianca, pero mabilis niya itong tinago sa pamamagitan ng isang mahigpit na yakap. "Salamat, Honorable. Ikaw talaga ang the best husband." Tumayo na si Lorenzo, hinalikan sa noo si Bianca at lumapit kay Amara para tapikin ito sa ulo. "Be a good girl, Amara. Makinig ka kay Mama Bianca, ha? Mahal kayo ni Papa." Hindi nakasagot si Amara. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing, "Papa, huwag kang umalis." Pero naunahan siya ng takot nang makita niya ang mga mata ni Bianca na nakatitig sa kanya mula sa likuran ng ama. Narinig na lang nila ang pag-andar ng makina ng sasakyan. Unti-unting humina ang ugong nito hanggang sa tuluyan ng makalabas ng gate. Sa sandaling iyon, ang mainit at maaliwalas na aura ng dining room ay biglang nanlamig. Dahan-dahang nawala ang matamis na ngiti sa mga labi ni Bianca. Ang kanyang mukha na kanina ay parang sa anghel, ngayon ay naging matigas at blangko, para bang nagpalit ng maskara sa isang kisap mata. Dinampot niya ang baso ng tubig at dahan-dahan itong ibinuhos sa makintab na sahig. Pinanood ni Amara ang pagkalat ng tubig sa tiles. "Ano pang tinutunganga mo dyan?" Ang boses ni Bianca ay mababa pero puno ng diin. "Wala na ang yaya mong tagasalo mo. Kumuha ka ng basahan. Linisin mo yan. Ayokong makakita ng kahit isang patak." "Papo?" Nanginginig na tanong ni Amara. "Bingi ka ba?" Mariing sagot ni Bianca. "Sabi ko maglinis ka at huwag kang kakain hanggat hindi makinang ang sahig na to." Dali-daling bumaba si Amara sa kanyang upuan. Kumuha siya ng basahan sa kusina at lumuhod sa sahig. Habang pinupunasan niya ang tubig, pumatak ang kanyang mga luha, humahalo sa dumi na kanyang nililinis. Tumingala siya saglit sa malaking painting ng kanyang tunay na ina na nakasabit sa dingding. "Mama," bulong ng isip niya. Bakit hindi nakikita ni Papa? Bakit iniwan niya ako dito? Habang nakaluhod ang bata, biglang tumunog ang cellphone ni Bianca. Isang mahabang vibration sa ibabaw ng mesa. Sinagot ito ni Bianca at tumalikod. Naglakad papunta sa may bintana para hindi masyadong marinig. Pero dahil sa tahimik ng bahay, dinig pa rin ni Amara ang bawat salita. "Hello? Oo. Nakuha ko na ang card." Bulong ni Bianca. Ang tono ay malandi at ibang-iba sa boses na gamit niya kay Lorenzo.
Oo nga, umalis na ang matanda. Wala nang sagabal. Malinis na ang daan, Franco. Magkita tayo mamaya. I have a surprise for you. Binaba ni Bianca ang telepono at muling humarap kay Amra. Napansin ng madrastra na nakatitig ang bata sa kanya. Anong tinitingin-tingin mo? Asik ni Bianca. Lumapit siya kay Amara. Habang papalapit, napansin ni Bianca ang mahaba at itim na buhok ng bata na nakalugay. Ang buhok na kuhang-kuha sa namayapang asawa ni Lorenzo. Ang buhok na laging hinahaplos ni Lorenzo tuwing gabi habang sinasabing, "Kamukhang kamukha mo ang mama mo." Kumulo ang dugo ni Bianca sa inggit. Ayaw niyang may nagpapaalala kay Lorenzo sa babaeng nauna sa kanya. Naglakad si Bianca papunta sa drawer ng kusina. Rinig na rinig ang kalansing ng mga kubyertos habang naghahalongkat siya. Nang humarap siya, hawak na niya ang isang malaki at matalim na gunting na pangkusina. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Napaupo siya sa sahig at napaatras hanggang sa tumama ang likod niya sa pader. Yakap-yakap niya ang basahan sa takot. "Masyadong mahaba ang buhok mo, Amara." Nakangising sabi ni Bianca habang pinaglalapat ang dalawang talim ng gunting. Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay napakatalim sa pandinig. "Huwag po, Mama Bianca. Gusto po ito ni Papa." Iyak ni Amara. "Wala dito ang papa mo." Sigaw ni Bianca habang hinahablot ang buhok ng bata. "At ayoko nang may kamukha ang patay na babaeng yon sa pamamahay ko." Isang malakas na tunog ng paggupit ang umalingaw-ngaw sa kusina. Isang mahabang kumpol ng itim na buhok ang dahan-dahang nahulog sa sahig, kasabay ng pagsigaw ni Amara nang tawag sa kanyang ama na hindi naman darating. Ang gunting ay nasa tapat na ngayon ng tenga ng bata. Handa nang gumupit muli. Ibang-iba ang amoy ng hangin dito sa Tondo kumpara sa mabangong aircon ng mansyon sa Forbes Park. Dito, humahalo ang singaw ng imbornal sa usok ng mga nag-iiniumang tambay sa kanto. Masikip, mainit at maingay. Nakaupo si Yaya Choleng sa papag ng kanyang maliit na barong-barong. Ang dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at ang bubong na yero ay parang lulutuin ka ng buhay kapag tanghali. Pero hindi ang init o ang gutom ang iniinda niya. Hawak-hawak niya ang kanyang lumang cellphone, yung dikipad na tinalian na lang ng goma para hindi magkahiwalay ang battery. Ilang beses na niyang sinubukang tawagan ang numero ni Lorenzo. "The number you have dialed is not accessible." Paulit-ulit na mensahe ng operator. Napapikit na lang si Choleng sa inis at desperasyon. Sigurado siyang hinarang na ni Bianca ang numero niya sa telepono ng asawa nito. Mautak ang babaeng yon. Sinigurado nitong putol lahat ng komunikasyon. Binuksan ni Choleng ang kanyang bag. Sa ilalim ng mga damit, inilabas niya ang isang maliit na larawan. Kuha ito nung nakaraang Pasko. Nakangiti si Amara habang yakap-yakap siya. Ito lang ang yaman na naiuwi niya. "Patawarin mo ako, anak," bulong ni Choleng sa litrato habang tumutulo ang luha sa kanyang kulubot na pisngi. "Wala akong nagawa kanina. Masyadong mabilis ang pangyayari." Pero sa likod ng mga luha, may kislap ng determinasyon sa mga mata ng matanda. Hindi alam ni Bianca na hindi tanga si Choleng. Ilang linggo na niyang napapansin ang mga kakaibang kilos ng amo. Ang mga tawag sa hating gabi, ang pagkawala ng pera sa vault, at ang isang lalaking laging nakaparada sa labas ng gate kapag wala si Lorenzo. Kaya naghanda siya. Naalala ni Choleng ang kanyang apong si Buboy. May sirang laruan si Buboy, isang robot na nire-record ang boses ng bata. Kinuha ni Choleng ang maliit na mekanism sa loob ng robot, isang itim na kahon na kasing liit ng posporo pero kayang mag-record ng ilang oras ng audio. Iyon ang itinago niya sa loob ng tiyan ni Tik-Tik. Ang manyikang ngayon ay nasa piling ni Amara. Sana lang mapindot mo, anak," dasal ni Choleng habang nakatingin sa bubong na butas-butas. Sana marinig ni Sir Lorenzo ang katotohanan bago mahuli ang lahat. Samantala, sa malaking ngunit malamig na mansyon ng mga manlapas,
Balot ng kadiliman ang kwarto ni Amra. Nakaupo ang bata sa gitna ng kanyang malawak na kama. Yakap-yakap niya ang kanyang mga tuhod. Magulo ang kanyang buhok. Bunga ng marahas na paggupit ni Bianca kanina. Ang dating mahaba at bagsak niyang buhok na parang sa kanyang ina, ngayon ay pira-piraso at hindi pantay. Tila nginat-ngat ng daga. Masakit pa rin ang anit niya sa pagkakahila. Pero mas masakit ang puso niya. Wala na si Papa, wala na si Yaya. Siya na lang mag-isa kasama ang monster sa kabilang kwarto. Yaya? Hikbi ni Amra. Natatakot po ako. Kinuha niya si Tik-Tik, ang lumang manyika na iniwan ni Choleng. Ang damit nito ay luma na at ang isang mata ay medyo natatanggal na. Pero para kay Amara, ito ang pinakamagandang manyika sa mundo dahil amoy Yaya Choleng ito, amoy efficacent oil at pulbos. Niyakap ni Amara ang manyika ng mahigpit. Sobrang higpit, parang ayaw na niyang bitawan. Isiniksik niya ang kanyang mukha sa malambot na tiyan ng manyika habang patuloy sa pag-iyak. Sa higpit ng kanyang yakap, hindi niya namalayan na ang kanyang maliit na hinlalaki ay bumaon sa gitna ng tiyan ni Tik-Tik. Isang mahinang tunog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Isang click mula sa loob ng palaman ng manyika. Biglang may mahinang ilaw na kulay pula ang kumurap-kurap mula sa ilalim ng damit ng manyika. Parang munting puso na tumitibok sa dilim. Hindi ito napansin ni Amara dahil nakasubsob ang mukha niya sa unan. Pero ang pulang ilaw ay patuloy sa pagkislap. Tanda na gising na ang tenga ng ebidensya. Bukas na ang recording. At sa pasilyo, rinig na rinig ang yabag ng high heels ni Bianca na papalapit sa kwarto ng bata. Bumukas ang pinto ng marahas, kaya't lumikha ito ng malakas na kalabog nang tumama ang seradura sa pader. Agad na pumasok ang liwanag mula sa pasilyo na gumuhit ng isang mahaba at nakakatakot na anino sa sahig ng kwarto ni Amara. Sa gitna ng liwanag na yon ay nakatayo si Bianca. Ang kanyang anino ay tila isang higante na handang lumamon sa munting bata. Amoy na amoy ni Amara ang matapang na pabango ng madrastra. Isang amoy na dati ay akala niya'y mabango, pero ngayon ay nakakasulasok na parang lason. Gising ka pa pala? Ang malamig na tanong ni Bianca. Napaurong si Amara sa sulok ng kama. Sa sobrang takot, mas lalo niyang idiniin ang pagkakayakap kay Tik-Tik sa kanyang dibdib. Hindi niya alam na dahil sa higpit ng yakap niya, natakpan ng kanyang braso ang kumukurap-kurap na pulang ilaw sa tiyan ng manyika. Ligtas itong nakatago mula sa matatalim na mata ni Bianca. Pumasok si Bianca sa kwarto. Rinig ang bawat tapak ng kanyang takong sa wooden floor. Huminto siya sa gilid ng kama at tinitigan ang magulong buhok ni Amara na ginupit niya kanina. Tandaan mo to, Amara, bulong ni Bianca habang nakaduro ang kanyang daliri na may mahahabang kuko sa mukha ng bata. Kahit anong iyak mo, walang makakarinig sa'yo. Nasa abroad ang tatay mo. At kahit bumalik siya, sa akin lang siya maniniwala. Baliw ka sa paningin niya. Isang batang sira ang ulo. Humikbi si Amara, nanginginig ang buong katawan. Hindi po ako baliw. Sumasagot ka pa. Asik ni Bianca. Akmang hahablutin niya ang manyika, pero nandidiring iniurong niya ang kanyang kamay. Ang baho ng laruan na yan, amoy mahirap. Basura katulad ng yaya mo. Tumalikod si Bianca at naglakad pabalik sa pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya muli. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Matulog ka na. At wag na wag kang magsusumbong tungkol sa buhok mo. Dahil sa susunod, hindi lang buhok ang gugupitin ko. Dila mo na. Padabog na isinara ni Bianca ang pinto. Muling nilamon ng dilim at katahimikan ang kwarto. Nang makaalis ang madrastra, dahan-dahang lumuwag ang yakap ni Amara kay Tik-Tik. Sa ilalim ng manipis na damit ng manyika, sa gitna ng kadiliman, patuloy pa rin ang mahina ngunit malinaw na pagkislap ng pulang ilaw. Blink, blink, blink. Narinig nito ang lahat. Ang banta, ang pangaalipusta,
Ang kasamaan, nasa loob na ng manyika ang unang bahagi ng katotohanan. Ilang sandali pa lang ang nakalipas matapos mawala sa paningin ang sasakyan ni Lorenzo. Nagbago na agad ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Kung kanina ay balot ng katahimikan ng bahay, ngayon ay dumadagundong ang malakas na tugtog mula sa stereo sa sala. Ang mga mamahaling vase at palamuti ay umaalog sa lakas ng bass. Sa kwarto ni Bianca, nagpalit siya ng anyo. Tinapon niya sa kama ang kanyang disente at kagalang-galang na bestida. Pinalitan niya ito ng isang pulang silk robe na manipis at halos wala nang tinatakpan. Naglagay siya ng mas matingkad na lipstick, yung kulay ng dugo, at nag-spray ng pabango sa kanyang leeg at dibdib. Hindi nagtagal, narinig ang pagbusina ng isang sasakyan sa labas. Hindi ito ang sedan ni Lorenzo. Ito ay tunog ng isang maingay na sports car. Binuksan ni Bianca ang pinto ng may malawak ng ngiti. Pumasok ang isang lalaki. Si Franco. Matangkad, gwapo, pero may hangin sa kilos. Ang kanyang mga mata ay mapanuri. Tila laging may hinahanap na mapapakinabangan. Siya ang mahigpit na karibal ni Lorenzo sa negosyo at ang lihim na kaligayahan ni Bianca. Wala na ang matanda? Tanong ni Franco sabay halik sa pisngi ni Bianca. Isang halik na masyadong malapit sa labi. Nakaalis na. 1 linggo tayong malaya. Bulong ni Bianca. Sabay hila sa kwelyo ng polo ni Franco papasok sa loob. Atin ang gabi, atin ang bahay. Sa sala, nagbukas sila ng mamahaling wine na pag-aari ni Lorenzo. Nakaupo sila sa sofa, magkatabing magkatabi habang ang mga baso ay nagkikiskisan. Ang tapang mo talaga, Bianca, tawa ni Franco habang inililibot ang tingin sa yaman ng bahay. Sa bahay pa talaga ng asawa mo? Bakit hindi? Humalakhak si Bianca at ang tawa niya ay matinis. Siya naman ang nagbabayad ng kuryente at aircon. Sulitin natin. Sumeryoso ang mukha ni Franco at inilapit ang mukha kay Bianca. Nasaan na yung hinihingi ko? Yung blueprint ng bagong project ng kumpanya niya? Kailangan ko yon bago ang bidding sa Friday. Ngumisi si Bianca at tinapik ang pisngi ng lalaki. Huwag kang atat, honey. Nasa safe na. Ibibigay ko sa'yo. Pero pasayahin mo muna ako ngayong gabi. Habang nagtatawanan at naglalandian ang 2 taksil sa ibaba. Iba naman ang mundo sa itaas na palapag. Sa kwarto ni Amara, madilim at mainit. Nakalock ang pinto mula sa labas. Kanina pa kumukalam ang sikmura ng bata. Hindi siya pinakain ni Bianca ng hapunan bilang parusa sa pagiging tamad daw nito. Nakahiga si Amara sa ilalim ng kumot, yakap-yakap si Tiktik. Sa kanyang munting palad, may hawak siyang isang durog-durog na biskwit, ang nag-iisang piraso na naitago niya sa bulsa noong merienda. Tik-tik! Bulong ni Amara, habang pilit na isinusubo ang mumo ng biskwit sa bibig ng manyika. Kain ka na! Hati tayo, ha? Huwag kang magutom! Tumutulo ang luha ni Amara sa gutom, pero mas inuna pa niyang alukin ang kanyang kalaro. Ang tunog ng kanyang tiyan na kumukulo ay natatakpan ng ingay ng tawanan mula sa ibaba. Babalik si Papa! Babalik si Yaya! Paulit-ulit na mantra ni Amara habang hinihimas ang buhok ng manyika. Sa ilalim ng damit ni Tiktik, patuloy ang pagkurap ng pulang ilaw. Ang bawat salita ni Franco at Bianca tungkol sa nakaw na blueprint, ang kanilang mga halakhak, ang tunog ng pagbubukasan ng wine, lahat ay naririnig at nare-record ng munting laruan. Lumipas ang ilang oras. Medyo lasing na si Franco. Nagsimula itong maglakad-lakad sa bahay, umaakyat sa hagdan habang hawak ang bote ng alak. Ang laki ng bahay na to. Sabi ni Franco na medyo bulol na. Sayang, at napupunta lang sa lalaking yon at sa anak niyang. Huminto siya sa tapat ng kwarto ni Amara. Napahawak si Amara sa kanyang dibdib. Narinig niya ang mabibigat na hakbang sa labas ng kanyang pinto. Hinawakan ni Franco ang seradura ng pinto ni Amara. Pinihit niya ito ng malakas. Creak!
Click! Ang tunog ng seradura na pilit binubuksan ay parang kulog sa pandinig ng bata. Nagsiksikan si Amara sa pinakasulok ng kanyang kama, nanginginig, habang tinatakpan ng bibig para hindi humimik. Franco, ano ba? Ang boses ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa hallway. Mabilis na umakyat ang babae at hinila ang braso ng lalaki palayo sa pinto. Anong ginagawa mo? Asik ni Bianca. Gusto ko lang makita ang anak niya. Ngisi ni Franco. Tingnan ko kung kamukha ba talaga ni Lorenzo. Hinila ni Bianca si Franco palayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri hindi kay Franco, kundi sa taong nasa loob ng kwarto. Hayaan mo siya dyan. Huwag mong pag-aksayahan ang panahon ng batang yan. Malamig na, sabi ni Bianca. Tumingin siya sa nakasarang pinto ng kwarto ni Amara at binitiwan ang mga salitang nagpatindig ng balahibo ng sino mang makakarinig. Hayaan mo siyang matulog dahil malapit na rin naman siyang mawala sa landas natin. Kapag nakuha na natin ang lahat, itatapon ko siya sa mental hospital kung saan siya nababagay. Hindi na siya makakalabas doon habang buhay. Humalakhak si Franco at inakbayan si Bianca. Gusto ko yan. Napakatalino mo talaga. Naglakad ang dalawa pabalik sa kwarto ni Bianca. Sa loob ng madilim na silid, narinig ni Amara ang lahat. Ang banta ng mental hospital, ang planong pagtatapon sa kanya. Niyakap niya ng mahigpit si Tik-Tik. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang pulang ilaw sa tiyan ng manika ay kumislap muli. Isang piping saksi sa planong demonyo ng 2 taong nasa labas. Tanghali na nang magising ang mansyon. Sa sala, nagkalat ang mga basyo ng mamahaling alak at mga tirang pagkain mula sa pista ni Bianca at Franco kagabi. Tulog pa si Franco sa sofa, nakataas ang paa sa center table habang si Bianca ay nasa kusina, nagtitimpla ng kape para sa hangover. Biglang nabasag ang katahimikan ng isang pamilyar na tunog. Ang ugong ng makina ng sasakyan na pumasok sa gate. Sinundan ito ng tunog ng pagbukas ng mabigat na pintuan ng garahe. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Nabitawan niya ang kutsaritang hawak at kumalansing ito sa sahig. Diyos ko, si Lorenzo. Agad na tumakbo si Bianca sa sala at niyugyug ang natutulog na si Franco. Gising! Gising, gago! Nandyan ang asawa ko! Napabalikwas si Franco. Gulo-gulo ang buhok at amoy alak. Ano? Sabi mo 1 week siya sa Japan? Ewan ko. Magtago ka. Bilis. Nagkandara pa ang dalawa. Mabilis na dinampot ni Franco ang kanyang sapatos at coat. Itinulak siya ni Bianca papunta sa sliding door na nagdudugtong sa garden sa likod. Doon ka sa likod dumaan. Umakyat ka sa bakod. Bilis! Nang maisara ni Bianca ang sliding door, eksto namang bumukas ang main door. Pumasok si Lorenzo. Hila-hila ang kanyang maleta. Mukhang pagod at stress. Bianca? Hon? Tawag ni Lorenzo. Mabilis na inayos ni Bianca ang kanyang buhok. Huminga ng malalim para pakalmahin ang kabog ng dibdib. At humarap sa asawa na may pilit ng ngiti. Enzo? Hon! Sinalubong niya ito ng yakap. Pero halata ang tensyon sa kanyang katawan. Ang aga mo naman? Akala ko ba? Next week pa? Hinalikan siya ni Lorenzo sa pisngi, pero kumunot ang noo nito. Suminghot siya sa hangin. Bakit amoy? Alak? At sigarilyo? Naninigarilyo ka ba? Nanigas si Bianca. Mabilis na gumana ang utak niya. May bisita ako kagabi. Yung mga kumare ko. Alam mo na, girl bonding. Uminom kami konti. Ganun ba? Tumango si Lorenzo, pero hindi kumbinsido. Inilibot niya ang tingin sa sala. Magulo ang mga throw pillow. May mga baso sa mesa. Bumalik ako kasi nakalimutan ko yung contract document sa vault. Kailangan ko kunin ngayon din at aalis din ako agad. Papuntang airport. Nakahinga ng maluwag si Bianca. Okay. Sige, kunin mo na. Ipaghahanda kita ng snacks. Habang paakyat si Lorenzo sa hagdan, bumukas ang pinto ng kwarto ni Amara sa itaas. Lumabas ang bata. Bit-bit si Tik-Tik.
Maputla si Amara at ang itim na circle sa ilalim ng mata niya ay halatang halata. Payat na payat ito na parang ilang araw nang hindi kumakain ng maayos. Papa? Mahinang tawag ni Amara. Ang boses niya ay parang sa isang munting kuting na nanghihina. Natigilan si Lorenzo. Parang tinusok ang puso niya nang makita ang itsura ng anak. Amara? Anak? Dali-daling umakyat si Lorenzo at lumuhod para yakapin ang bata. Bakit ganyan ang itsura mo? May sakit ka ba? Akmang yayakapin ni Lorenzo si Amara, pero biglang napaatras ang bata. Itinaas ni Amara ang kanyang mga braso para protektahan ang ulo at napapikit ng mariin. Isang reaksyon ng batang sanay na nasasaktan. Nanigas si Lorenzo. Ang mga kamay niya ay nakabitin sa ere. Anak, bakit ka natatakot kay Papa? Nanginginig ang boses ni Lorenzo. Napamulat si Amara. Nakita niya ang lungkot sa mata ng ama, pero nakita rin niya si Bianca na nasa paanan ng hagdan, nakatingin sa kanya ng matalim habang hinihimas ang leeg. Isang senyales ng bantana, lagot ka sa akin. Wala po, Papa. Utal na sagot ni Amara. Sabay yuko. Masama lang po pakiramdam ko. Tumayo si Lorenzo. Mabigat ang loob. Humarap siya kay Bianca. Bianca, bakit parang takot na takot ang bata? At bakit ang payat niya? Umakyat si Bianca. Hinawakan sa braso si Lorenzo ng malambing. Hon, sinasabi ko naman sa'yo, di ba? May tantrum siya lately. Ayaw kumain. Minsan nagwawala. Baka kailangan na natin siyang ipatingin sa espesyalista. Sa utak? Napahilang mo si Lorenzo sa mukha. Kukuha lang ako ng dokumento. Pumasok si Lorenzo sa kanyang home office. Pagkalabas niya, dumaan siya sa sala para magpahinga saglit bago umalis ulit. Umupo siya sa sofa kung saan natulog si Franco kanina. Pag-upo niya, naramdaman niya na may matigas na bagay sa ilalim ng kutsyon. Kinapa niya ito. Inilabas ni Lorenzo ang kanyang kamay. Sa kanyang palad, may isang gintong cufflink. May nakaukit na letrang F sa gitna nito. Tinitigan ito ni Lorenzo. Wala siyang cufflink na ganito. At lalong wala siyang kaibigan na F ang pangalan na bumibisita sa bahay. Bianca, tawag ni Lorenzo. Ang boses niya ay kalmado, pero may talim na nakatago sa ilalim. Yes, Hon? Sagot ni Bianca mula sa kusina. Abala sa paghuhugas ng mga basong ginamit nila ni Franco. Sino nga ulit ang mga bisita mo kagabi? Mga kumari mo? Oo, sina Maring Tess at Maring Susan. Bakit? Mahigpit na isinara ni Lorenzo ang kanyang palad. Ibinaon ang gintong cufflink sa kanyang kamao hanggang sa masakit na ito sa balat. Ang mga kumari ni Bianca ay hindi nagsusuot ng panlalaking cufflink. Wala, sagot ni Lorenzo. Tumayo siya at ibinulsa ang cufflink. Aalis na ako. Baka malate ako sa flight. Hinalikan niya si Bianca sa pisngi. Pero sa pagkakataong ito, naramdaman ni Lorenzo ang amoy ng panlalaking pabango na kumapit sa leeg ng asawa. Hindi ito amoy ng babae. Amoy ito ng mamahaling cologne na gamit ng mga business executive. Naglakad si Lorenzo palabas ng pinto nang hindi lumilingon. Pero sa loob ng kanyang isip, nagsisimula ng mabuo ang isang maitim na ulap. Ang tiwala niya ay nagkakaroon na ng lamat. Pagkasakay niya sa kotse, hindi niya agad pinaandar ang makina. Binuksan niya ulit ang kanyang palad at tinitigan ang cufflink. Pff! Bulong ni Lorenzo. Franco? Ang pangalan ng karibal niya sa negosyo ay Franco. Muling binuhay ni Lorenzo ang makina. Umalis siya. Pero hindi na siya ang parehong lalaki na dumating kanina. Ang bulag na pagmamahal ay nagsisimula nang magkaroon ng paningin. Hindi tumuloy si Lorenzo sa airport. Sa halip, ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa isang tahimik na sulok ng parking lot ng isang coffee shop. Patay ang makina. Pero ang isip niya ay umaandar ng mabilis, kasing bilis ng kabog ng kanyang dibdib. Sa kanyang palad,
Muling tinitigan ni Lorenzo ang gintong cufflink na may letrang F. Mabigat ito, malamig sa balat at tila nanunudyo. Franco, bulong ni Lorenzo. Posible kaya? Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang idinadial ang numero ng kanyang private accountant. Hello, Tess? Paki-check nga ang transaction history ng supplementary credit card ni Bianca for the last 3 months. Ngayon din. Ilang minuto lang ang lumipas, pero para kay Lorenzo ay parang ilang oras ang itinagal. Narinig niya ang tunog ng pagtipa sa computer sa kabilang linya. Kasunod ang boses ni Tess na may halong pag-aalangan. Sir, medyo malalaki po ang withdrawals. May mga purchases sa Louis Vuitton, alahas. At madalas po ang bills sa Le Chateau Restaurant tuwing Friday night. Di ba po nasa out-of-town meetings kayo tuwing Friday? Napapikit si Lorenzo. Ang Le Chateau ay paboritong restaurant ni Franco. At ang mga petsa, tumutugma sa mga panahon na wala siya sa bahay. Salamat, Tess. I-email mo sa akin lahat. Binaba ni Lorenzo ang telepono. Ang hinala ay nagiging katotohanan. Pero may isa pang bagay na mas mahalaga kaysa pera. Si Amara. Pinaandar ni Lorenzo ang kotse. Hindi siya uuwi. Pupunta siya sa eskwelahan ni Amara. Pagdating niya sa school, sinalubong siya ng advisor ni Amara na si Teacher Ana. Baka sa mukha ng guro ang gulat at kaba nang makita ang ama. Mr. Manlapas, akala ko po si Mrs. Bianca ang susundo. Gusto kong makita ang anak ko, teacher. At gusto kong malaman, kamusta siya sa klase? Seryosong tanong ni Lorenzo. Nag-alinlangan si Teacher Ana. Tumingin ito sa paligid bago nagsalita ng mahina. Sir, mabuti po at nandito kayo. Matagal ko na pong gustong makausap kayo, pero laging si Mrs. Bianca ang humaharap sa amin. Binuksan ng guro ang drawer at inilabas ang isang drawing book. Ito po ang drawing ni Amara kahapon. Ang assignment po ay My Happy Family. Kinuha ni Lorenzo ang papel. Nanlamig ang buong katawan niya. Walang happy family sa drawing. Ang nakaguhit ay isang itim na bahay. Sa bintana, may isang maliit na bata na umiiyak. At sa labas, may isang malaking babae na may mahahabang kuko at hawak na higanting gunting. Ang buong papel ay puno ng mga linyang itim at pula, tila guhit ng galit at takot. At sir, dagdag ni Teacher Ana, napapansin namin na laging naka-long sleeve si Amara, kahit mainit. Minsan, kapag nagpapalit sila ng PE uniform, may mga pasa siya sa braso at likod, sabi niya. Nadapa lang daw siya sa hagdan, paulit-ulit. Bumagsak ang balikat ni Lorenzo. Ang imahe ni Amara na napaatras kanina nang subukan niya itong yakapin ay muling pumasok sa isip niya. Hindi iyon tantrums, iyon ay trauma. Diyos ko, anong ginawa ko? Bulong ni Lorenzo. Kusang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Pinabayaan ko ang anak ko sa loob ng kulungan kasama ang isang halimaw. Diyos ko, anong ginawa ko? Bulong ni Lorenzo. Kusang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Pinabayaan ko ang anak ko sa loob ng kulungan kasama ang isang halimaw. Mahigpit na nilukot ni Lorenzo ang papel na hawak niya. Ang drawing ng itim na bahay ay parang sumisigaw ng saklolo sa kanyang mga palad. Sir, basag ni Teacher Ana sa katahimikan. May isa pa po kayong dapat malaman. Pumunta po dito si Yaya Choleng nung isang araw. Umiiyak. Nagmamakaawa na makita kahit sa malayo si Amara. Napatingin si Lorenzo sa guro. Anong nangyari? Hindi po namin pinayagan. Malungkot na sagot ng guro. Dahil may memo na galing kay Mrs. Bianca. May restraining order daw po. Kapag lumapit si Yaya Choleng, idedemanda raw po ang school? Natakot kami, sir. Pasensya na po. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lorenzo. Restraining order? Agad-agad? Hindi gawain ng isang simpleng may bahay ang mag-asikaso ng ganoon kabilis. Maliban na lang kung planado ang lahat. Salamat na teacher. Tumayo si Lorenzo. Bit-bit ang drawing book. Ang kanyang muka ay hindi na maipinta sa halong galit at pagsisisi.
Aayusin ko ito. Pangako. Nagmamadaling lumabas si Lorenzo ng paaralan. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Hindi pa uwi, kundi papunta sa address na nakalagay sa lumang biodata ni Choleng na nasa file niya sa opisina. Kailangan niyang makausap ang matanda. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Ilang oras ang binayahe ni Lorenzo bago narating ang isang masikip na eskinita sa Tondo. Ibang-iba ito sa mundo ng Forbes Park. Dito, dikit-dikit ang mga bahay, amoy imbor na lang hangin, at nakatingin ang lahat sa kanyang makintab na sasakyan na parang alien na bumaba sa lupa. Bumaba si Lorenzo, hindi alintana ang putik na dumudumi sa kanyang mamahaling sapatos. Hinanap niya ang block number na nakasulat sa papel. Narating niya ang isang maliit na barong-barong na gawa sa plywood at yero. Kumatok siya ng malakas sa pintuan na gawa sa lumang kahoy. "Choleng! Choleng!" sigaw ni Lorenzo. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. Halos mayanig na ang buong dingding. "Yaya Choleng, si Lorenzo ito. Kausapin mo ako." Bumukas ang bintana ng katabing bahay. Isang ali na may curlers sa buhok ang dumungaw, mukhang naiirita sa ingay. "Huy, mister, huwag kang mag-iskandalo dyan," sigaw ng ali. "Manang, nasaan po si Choleng? Dito po siya nakatira, di ba?" Tanong ni Lorenzo, desperado. Tiningnan siya ng ali mula ulo hanggang paa. Nang makita ang suot niyang mamahaling damit, medyo kumalma ito at lumabas ng bahay para makiusyoso. "Wala na sila dyan, sir. Umalis na nung isang gabi pa." "Umalis? Saan pumunta?" "Ewan ko." Kibit balikat ng ali. Sabay bulong na parang may itinatagong sekreto. "Paano ba naman? May pumuntang mga lalaki dito. Malalaking mama. Mukhang mga goons. Pinagbantaan daw ang buhay ng apo niya. Sabi ng kapitbahay, tauhan daw ng asawa ng amo niya. Natakot si Choleng. Kaya ayun, hating gabi. Bitbit ang apo. Lumayas. Nagtago na." Nanlamig ang buong katawan ni Lorenzo. Napasandal siya sa pader ng barong-barong. Mga goons. Tauhan ni Bianca. Hindi lang basta pinalayas ni Bianca si Choleng. Sinigurado nitong hindi na ito makakabalik para magsumbong. Sinigurado nitong putol ang dila ng katotohanan. "Salamat po," mahinang sabi ni Lorenzo. Bumalik siya sa sasakyan na parang lantang gulay. Wala siyang lead, wala siyang testigo. Ang tanging hawak lang niya ay isang drawing ng bata, isang cufflink ng lalaki, at ang kanyang hinala. Pero habang nakaupo siya sa driver's seat, naalala niya ang sinabi ni Teacher Ana. Umiiyak si Choleng. Gusto makita si Amara. Kung talagang nagnakaw si Choleng, bakit siya babalik para makita ang bata? Bakit hindi siya tumakas agad? Alam ni Lorenzo na nagsasabi ng totoo ang kanyang puso. Inosente si Choleng at si Bianca. Si Bianca ang tunay na magnanakaw. Ninakaw nito ang kaligayahan ng kanyang pamilya. Pinaandar ni Lorenzo ang makina. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, pero kailangan niyang maging matalino. Hindi siya pwedeng sumugod nang walang bala. Kailangan niya ng ebidensya, matibay na ebidensya, at naalala niya ang bahay. Ang kanyang sariling bahay na ngayon ay pugad ng mga ahas. Kung may ebidensya man, nandoon yon. Kailangan niyang bumalik sa impyerno para iligtas ang kanyang anghel. Iniliko niya ang sasakyan, pabalik sa direksyon ng kanilang bahay. Handa na siyang harapin ang demonyo, pero sa ngayon, kailangan niyang magpanggap na bulag. Madilim na ang gabi nang makabalik si Lorenzo sa mansyon. Tahimik ang buong bahay, tanging ang ugong ng aircon at ang tunog ng mga kuliglig sa hardin ang maririnig. Sa master bedroom, mahimbing na ang tulog ni Bianca. Siguro ay pagod sa kakaisip ng mga bagong kasinungalingan. Pero gising na gising ang diwa ni Lorenzo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Amara. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya ang kanyang anak. Nakabaluktot ito ng higa, parang isang sanggol, sa sinapupunan. Yakap-yakap ni Amara ang lumang manyikang si Tik-Tik
Nang sobrang higpit, tila ba ito na lang ang kaisa-isang kakampi na natitira sa kanya. Lumapit si Lorenzo sa kama. Umupo siya sa gilid, tahimik na tahimik. Nakatingin siya sa mukha ng bata na may bakas pa rin ng takot kahit natutulog. Sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang drawing ng itim na bahay at ang gunting. Hindi niya inisip ang negosyo o ang pera o ang cufflink. Sa sandaling iyon, isa lang siyang ama na pinagsisihan ang lahat ng kanyang pagkakamali. Maingat na kinuha ni Lorenzo ang manyika sa bisig ni Amara. Hindi nagising ang bata. Inilipat niya ang manyika sa kanyang palad. Tinitigan niya ito. Ang luma, gusgusing manyika. Ang manyikang hinawakan ni Choleng. Ang huling bagay na iniwan ng matanda para sa anak niya. Hinaplos ni Lorenzo ang tiyan ni Tik-Tik. At doon niya naramdaman ang matigas na bagay sa loob ng palaman. Maingat niyang binuksan ang maliit na tahi sa gilid ng manyika gamit ang kanyang kuko. Pagkatapos, inilabas niya ang maliit, itim na kahon, ang recording device. Pumunta si Lorenzo sa banyo at ikinulong ang sarili doon. Hindi niya alam kung paano gamitin ang device, pero napansin niya ang isang maliit na pindutan na may icon na parang play button. Nanginginig ang kanyang kamay nang pinindot niya ito. Sa simula, tanging ingay at static lang ang narinig. Pagkatapos, isang garalgal na boses ang biglang umalingaw-ngaw sa tahimik na banyo. Ang baho ng laruan na yan. Amoy mahirap. Basura katulad ng yaya mo. Napahawak si Lorenzo sa pader. Si Bianca iyon. Ang boses na iyon ay boses ng kanyang asawa, pero puno ng pagkamuhi na hindi niya pa naririnig kailanman. Pagkatapos, narinig niya ang boses ni Amara. Humihikbi. Hindi po ako baliw. Sumasagot ka pa. Ang sigaw ni Bianca. Tandaan mo to, Amara. Kahit anong yak mo, walang makakarinig sa'yo. Nasa abroad ang tatay mo. Sa susunod, hindi lang buhok ang gugupitin ko. Dila mo na. Napatakip ng bibig si Lorenzo para pigilan ang pagsigaw. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ang mga salitang iyon ay parang matatalim na kutsilyong sumaksak sa kanyang dibdib. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Lumingon siya sa salamin. Ang nakikita niya ay hindi ang mayaman at matagumpay na Lorenzo Manlapas. Ang nakikita niya ay isang tanga na ama. Muli niyang pinindot ang play button. Ang sumunod na narinig niya ay ang tawa ni Franco. Ang tawanan nila habang nag-iinuman sa kanyang sala. Ang tapang mo talaga, Bianca. Sa bahay pa talaga ng asawa mo. Wala na ang matanda. Isang linggo tayong malaya. Atin ang gabi. Atin ang bahay. Ang sagot ni Bianca. Pero ang pinakamasakit ay ang sumunod na bahagi. Nasaan na yung blueprint ng bagong project ng kumpanya niya? Kailangan ko yon bago ang bidding sa Friday. Tanong ni Franco. Hayaan mo siya dyan, dahil malapit na rin naman siyang mawala sa landas natin. Kapag nakuha na natin ang lahat, itatapon ko siya sa mental hospital kung saan siya nababagay. Hindi na siya makakalabas doon habang buhay. Naramdaman ni Lorenzo ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngayon ay sigurado na siya. Hindi lang siya niloko sa pag-ibig. Siya ay ninakawan. Ang kanyang anak ay biktima ng mental abuse at ang asawa niya ay isang masamang negosyante. Inilabas ni Lorenzo ang recording device. Pinalitan niya ng bagong battery ito at itinago sa kanyang bulsa. Ito na ang ebidensya. Ang boses ng katotohanan. Naglakad siya palabas ng banyo, dumiretso sa kanyang home office. Sa kanyang desk, nakita niya ang isang picture frame. Siya, si Bianca, at si Amra. Nakangiti. Kinuha niya ang frame at hinampas ito ng malakas sa kanyang desk. Ang tunog ng nabasag na salamin ay hindi niya alintana. Sa mga piraso ng basag na salamin, nakita niya ang sarili niya na puno ng puot. Ngayon, tapos na ang pagiging bulag. Ang susunod niyang hakbang ay hindi na paghahanap ng katotohanan. Ito ay paghahanap ng hustisya. Kinabukasan, bumangon si Lorenzo na may mukhang kalmado at blangko. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang bato, matigas at walang emosyon.
Walang makakabasa sa isip niya. Sa kusina, abala si Bianca sa paghahanda ng kape. Ngumiti ito ng matamis, ang ngiting sanay na niyang ipakita sa harap ng kamera. Good morning, Hon. Naayos mo na ba ang documents mo? Oo, maikling sagot ni Lorenzo. Lumapit siya kay Bianca at hinalikan ito sa noo, pero ang halik niya ay malamig. Iniisip ko lang, hindi ako natuloy sa Japan. Napatigil si Bianca sa pagtimpla ng kape. Ha? Bakit naman? Naisip ko lang, sabi ni Lorenzo habang nagsasali ng kape, kalmadong kalmado. Masyadong malaking dilang papasukin natin. Gusto kong i-finalize muna ang lahat dito bago ako umalis. Baka may magtangka pang manira sa atin habang wala ako. Alam mo na, ang daming inggit sa mundo. Nagpanggap si Bianca na nag-aalala. Naku, tama ka. Grabe, mabuti na lang at hindi ka umalis. Oo, kaya eto ang plano ko. Patuloy ni Lorenzo. Para makasigurado, ililipat ko ang kontrol ng halos kalahati ng assets ko sa iyo, Hon. Gusto kong ikaw ang mag-manage habang wala ako. Para kahit may mangyari sa akin, secure ka at si Amara. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Sa loob ng kanyang isip, nagsasayaw ang mga dolyar at piso. Ang pinakamalaking pangarap niya ay nagkakatotoo ng kusa. Hindi na niya kailangan pang magsumikap sa pandaraya. Nako, Enzo, ang sweet mo talaga, maligayang sabi ni Bianca habang yumayakap at humahalik ng sunod-sunod kay Lorenzo. Pero hindi mo naman kailangang gawin yan. Kayo lang ni Amara ang kailangan ko, Hon. Pero si Lorenzo ay tumatawa lang sa loob. Ganyan ka talaga, Bianca. Ang pinakamahusay na kasinungalingan ay ang katotohanang hinahanap ng kalaban. Hindi, Hon. Gusto ko para mas secure tayo, maring sabi ni Lorenzo. Kaya pupunta tayo sa abogado mamayang hapon. Pipirmahan mo ang mga papeles. At sa Thursday, aalis ako para makipag-meeting sa Singapore para di na madelay. 1 week lang ulit, Hon. Sinamantala ni Bianca ang pagkakataong ito para magtanong tungkol sa blueprint. Hon, tungkol sa mga documents mo, yung sa bagong bid, kailangan ko bang tingnan yon para ma-familiarize ako? Oo, nasa vault. Pero huwag ka nang mag-abala, sagot ni Lorenzo. Kinuhanan ko na ng kopya. I-email ko na lang sa'yo mamaya. I-print mo na lang. Nakahinga ng maluwag si Bianca. Ang plano ay natupad. Ang pera at ang blueprint, lahat ay nakuha niya. Dahil sa sobrang tuwa, bumaling si Bianca kay Amara na tahimik na kumakain ng almusal. Sa pagkakataong ito, hindi niya sinipa ang bata. Sa halip lumapit siya at hinaplos ang ulo ni Amara, kunwari lang. Oh, tingnan mo ang anak ni Papa. Kainin mo yang lahat, ha? Para lumaki ka at maging kasing ganda ni Mama. Malambing na wika ni Bianca. Ngunit sa gitna ng haplos, matalim ang kanyang titig sa bata. Isang titig na nagpapaalala kay Amara na ito ay isa lamang palabas. Pagkatapos ng almusal, umalis si Lorenzo. Hindi siya pumunta sa opisina. Sa halip, tumawag siya sa kanyang abogado, sa kanyang head of security, at sa mga pulis. Kailangan ko ng warrant for child abuse, fraud, at conspiracy to commit corporate espionage, ang utos ni Lorenzo. Huwag na huwag kayong magpapakita sa bahay hanggat hindi ko sinasabi. At huwag kayong magsasabi ng kahit anong detalye kay Bianca, kahit isang salita. Kumuha rin si Lorenzo ng mga bagong kagamitan, mga microcamera na kamukha ng mga decorative na kagamitan at mga bagong recording device na kayang mag-transmit ng live feed. Pagbalik niya sa mansyon, mabilis niyang inilagay ang mga kamera sa iba't ibang sulok ng bahay. Sa sala, sa kusina, at sa may pinto ng home office. Pagdating ng gabi, nag-dinner sila. Sweet na sweet si Bianca kay Lorenzo. Nagkwento ito tungkol sa mga plano niya sa kanilang kayamanan. Hindi alam na ang bawat salita niya ay nire-record. Hon, sa Wednesday, magpapadala ako ng money sa bank account ni Franco Este ng kaibigan ko. Bulol na sabi ni Bianca.
May emergency lang siya sa business, pero babayaran niya rin agad yan. Sure, Hon. Nakangiting sagot ni Lorenzo. Sa Wednesday, huli na ang lahat para sa'yo, Bianca. Miyerkules, ang araw ng pag-alis ni Lorenzo. Bandang hapon, nagmaneho si Lorenzo palabas ng gate. Sinigurado niya na makikita siya ni Bianca mula sa bintana at kumaway pa siya ng bahagya. Pero hindi niya sinabi kay Bianca na ang direksyon na tinahak niya ay patungo sa isang hotel na 5 kanto lang ang layo. Doon, inihanda na niya ang isang suite na may malaking monitor at live feed mula sa mga hidden camera sa kanilang mansyon. Pagkalipas lang ng 20 minuto, tumunog ang telepono ni Bianca. Hello? Oo, Hon. Kakalabas lang niya. Maligayang sabi ni Bianca. Oo, siguradong sigurado. Hindi na yan babalik hanggang next week. Bilis na, atat na akong makita ka. At may isa pa akong balita. Nasa akin na ang kontrol ng pera niya. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig ang busina ng sports car ni Franco. Ngayong gabi, hindi lang ang bahay ang naging atin, maging ang espiritu ng kasinungalingan ay naghari sa loob. Pumasok si Franco, may dalang isang bote ng napakamahal na champagne. Ang dalawa ay naghalikan sa gitna ng sala. Ang eksenang ito ay live na napapanood ni Lorenzo sa kanyang monitor. Ang galit ni Lorenzo ay umuusok pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi ka pwedeng sumuko ngayon. Si Amara ang unahin mo. Dali-daling umakyat si Bianca sa home office ni Lorenzo. Sinundan siya ni Franco. Nasaan na yung blueprint? Excited na tanong ni Franco. Inilabas ni Bianca ang printed copy ng blueprint na binigay ni Lorenzo. Heto na. Kunin mo na. Atin na ang deal na yan. Ngumiti si Franco pero nang makita niya ang mga detalye, kumunot ang kanyang noo. Teka, bakit parang ang luma nito? Hindi ito ang design ng Tondo Reclamation Project. Ano? Nataranta si Bianca. Tangina, niloloko niya tayo. Sigaw ni Franco, sabay punit sa papel. Peke to, ang alam niya na. Nanginginig ang buong katawan ni Bianca. Hindi niya pwedeng malaman. Sinungaling. Hindi niya ako hahayaang manalo. Sa gitna ng galit, biglang naisip ni Franco ang vault. Wala tayong pakialam sa blueprint. Yung pera, sabi mo, may access ka sa account niya. Ilipat mo na agad lahat, ngayon na. Nagmamadaling bumaba ang dalawa sa kwarto ni Lorenzo para kuhanin ang laptop. Nagbukas si Bianca ng bank application. Pero nang ilagay niya ang password, biglang may lumabas na error message sa screen. Security alert. All major transactions require biometric authentication of the main account holder. Ano to? Ano tong pesteng biometric na to? Sigaw ni Bianca. Sabay hagis ng laptop sa sofa. Sa sobrang frustration, nawala sa sarili si Bianca. Tumingin siya sa itaas. Ang lahat ng ito ay dahil sa lintik na batang iyon. Sigaw ni Bianca. Kung hindi siya bumalik at nagpasira-sira, hindi mag-iiba ang plano ko. Nagmamadaling umakyat si Bianca sa kwarto ni Amara. Sa oras na ito, tumigil si Franco. Teka, anong gagawin mo? Maniningil ako. Sigaw ni Bianca. Sa kwarto ni Amara, takot na takot ang bata. Rinig na rinig niya ang kaguluhan sa ibaba, ang sigaw at pagmumura ni Bianca. Yakap-yakap niya ang kanyang manikang si Tik-Tik, nakatingin sa nakasarang pinto. Biglang bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Bianca. May mabigat na vase na hawak sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng tao. Isa na itong halimaw na puno ng galit at kasamaan. Amara, nasaan ang cellphone ng tatay mo? May kinuha ka, di ba? Magnanakaw. Sigaw ni Bianca. Ang boses ay garalgal. Wala po akong kinuha. Iyak ni Amara. Nagsiksikan siya sa sulok ng kama. Wala? Sinungaling. Sinugod ni Bianca si Amara. Hinablot niya ang manyikang si Tik-Tik at inihagis ito ng malakas sa sahig. Pagkatapos, sinunggaban niya ang braso ng bata at pilit itong pinatatayo. Dahil sa tatay mo walang pera dito, ikaw ang magbabayad.
Titingnan na sana ni Bianca ang bata. Sa hotel, napanood ni Lorenzo ang lahat. Ang paghampas ng manika, ang pagsigaw, ang paghila sa anak niya. Narinig niya ang bawat salita. Mahigpit na napakapit si Lorenzo sa remote control. Ang kanyang mga ugat ay tila puputok na sa galit. Hindi na siya makakapagpigil. Kinuha niya ang cellphone at idinial ang numero ng head of security. Ngayon na, pasukin niyo na ang bahay. Child abuse at attempted murder. Hindi na ako magpapapigil. Dali. Sa bahay akmang titingnan ni Bianca si Amara. Nag-angat siya ng kamay. Ang kanyang muka ay lapit na lapit sa muka ng bata. Parang isang ahas na handa ng tumuklaw. Mamatay ka na sana! Sigaw ni Bianca. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa pisngi ni Amara, narinig ang malakas na kalabog ng pinto sa ibaba, kasabay ng tunog ng mabibigat na yabag ng mga bota. Napatigil si Bianca. Lumabas ang mga mata niya sa gulat. Pulis! Nandito ang pulis! Sigaw ni Franco mula sa ibaba. Hindi na sinaktan ni Bianca si Amara. Nilingon niya ang pinto. At sa oras na yon, nakita niya si Lorenzo na nakatayo sa may pinto, kasama ang 2 pulis na nakabantay sa kanya. Ang mga mata ni Lorenzo ay nakatingin sa kanya, puno ng pagkasuklam. Hindi na siya ang bulag na asawa. Siya na ang tagapaghatol. Nanatiling nakatayo si Bianca sa loob ng kwarto ni Amara. Nakanganga ang bibig. Tila hindi makapaniwala sa nakita. Hindi ang pulis ang nakapagpatigil sa kanya, kundi si Lorenzo. Ang kanyang asawa na dapat ay nasa Singapore, ngayon ay nakatayo sa may pinto, parang isang anino mula sa impyerno. And Enzo? Nanginginig ang boses ni Bianca. Walang salitang lumabas sa bibig ni Lorenzo. Ang kanyang mukha ay matigas. Tiningnan niya si Amara na nakatungo sa kama, umiiyak. Pagkatapos, tiningnan niya ang basag na vase sa sahig at ang sirang manikang si Tik-Tik na nakakalat sa tabi ng mga piraso ng salamin. Tumalikod si Lorenzo sa mga pulis. Dumiretso siya kay Amara. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat, puno ng determinasyon. Nag-umpisa nang mag-react si Bianca. Sumugod siya at hinawakan ang braso ni Lorenzo. Hon, huwag ka maniwala sa kanya. Si Amara, siya ang may problema. Nagwawala siya. Gusto niyang saktan ako. Ako ang biktima. Sigaw ni Bianca, ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit. Hindi man lang tiningnan ni Lorenzo ang asawa. Marahas niyang inalis ang kamay ni Bianca sa kanyang braso. Wala kang karapatang hawakan ako. Malamig at matalim na wika ni Lorenzo. Parang boses ng isang estranghero. Lumuhod siya sa harap ni Amara. Hindi niya inalintana ang dumi o ang salamin. Amara, anak. Ang boses ni Lorenzo ay garalgal, puno ng pagsisisi. Si Papa ito. Ligtas ka na. Safe na tayo. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Sa una, nanigas si Amara. Ang katawan niya ay hindi pa rin makapaniwala. Pero nang maramdaman niya ang init ng yakap ng kanyang ama, ang pagmamahal na matagal na niyang hinahanap, unti-unting lumambot ang kanyang katawan. Papa! Papa! Nandito ka na! Humagulgol si Amara. Ang kanyang iyak ay hindi na iyak ng takot, kundi iyak ng kaligtasan. Samantala, lumapit ang 2 pulis at hinarap si Bianca. Mrs. Manlapas, you are under arrest for child abuse and attempted theft. Seryosong wika ng isang pulis. Ako? Magnanakaw? Nababaliw na ba kayo? Tumawa si Bianca ng malakas, pero ang tawa niya ay parang hysterics. Ako ang asawa niya, at ang lalaking yan, niloloko niya lang ako, ang bata na yan. Tumahimik ka! Sa unang pagkakataon, sumigaw si Lorenzo at ang kanyang sigaw ay parang kulog sa buong mansyon. Tumayo si Lorenzo at hinarap si Bianca. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na recording device, ang matagal nang nakatagong katotohanan. Ibinato niya ito sa paanan ni Bianca. Huwag ka nang magsinungaling, Bianca. Mariing wika ni Lorenzo.
Narinig ko ang lahat, ang bawat salita mo, ang plano mo kay Amara, ang blueprint, ang mga kasinungalingan mo. Hindi lang ako bumalik para hulihin ka. Bumalik ako para ipakita sa iyo ang salamin ng katotohanan. Biglang pumasok si Franco mula sa labas ng pinto ng kwarto. May dugo sa labi. Nahuli pala siya ng mga security guard at pulis sa hagdan. Bianca, hindi ko alam na may recording device. Sigaw ni Franco at sa isang iglap, tinalikuran niya ang babae. Ako ang biktima rito. Niloko niya ako. Hindi ako kasali sa plano niya sa bata. Ang pagtataksil ni Franco ay ang pangalawang para kay Bianca. Ang mukha niya ay parang naubusan ng lahat ng kulay. Sa isang kisap mata, ang kanyang plano, ang kanyang pera, ang kanyang kasintahan, at ang kanyang asawa ay nawala. Hindi! Akin ang bahay na to. Akin ang pera. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Sigaw ni Bianca. Ngunit huli na ang lahat. Kinuha na ng pulis ang kamay ni Bianca at isinuot ang posas. Nang akmang lalabas na sila ng kwarto, sinubukan ni Bianca na lumapit kay Lorenzo. Enzo, pakinggan mo ako. Mahal kita. Sige na, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Pakiusap ni Bianca. Pero tumalikod si Lorenzo. Lumuhod siya ulit sa harap ni Amara at hinaplos ang pisngi nito. Kunin niyo na siya. Utos ni Lorenzo sa pulis. Nang dumaan si Bianca sa harap ni Amara, tiningnan niya ang bata ng may matinding galit. Ang kanyang mga mata ay nagpapadala ng isang huling, nakakabaliw na sumpa sa bata. Pero ngayon, hindi na natakot si Amara. Dahil ngayon, alam niya na may superhero na nagpoprotekta sa kanya. Umalis si Bianca, nagwawala, habang ang mga pulis ay pilit siyang kinakaladkad pababa. Rinig na rinig ang kanyang mga sigaw sa buong mansyon. Naiwan si Lorenzo at Amara sa loob ng kwarto. Yakap-yakap ni Lorenzo ang anak. Papa? Bulong ni Amara habang nakasubsob ang muka sa dibdib ng ama. Bakit po siya ganoon? Hinalikan ni Lorenzo ang ulo ng anak. Dahil may sakit siya sa puso, anak. Pero tapos na. Wala na siya. Hindi ka na niya sasaktan. Pangako. Tumingin si Amara sa sahig. Sa manikang si Tik-Tik na nakahandusay, yumakap siya ng mas mahigpit sa ama. Ang manyikang nagdala ng katotohanan ay nakatapos na sa kanyang misyon. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng gabi ng kaguluhan, balot ng katahimikan ng mansyon, pero ito na ang unang tahimik na may dalang kapayapaan para kay Amara at Lorenzo. Sa silid tulugan ni Amara, hinaplos ni Lorenzo ang ulo ng anak at matibay siyang nangako sa sarili na hinding-hindi na niya iiwanan ng bata. Subalit sa labas ng bahay, nagsimula ang isang bagong labanan, ang digmaang legal. Mula sa kulungan, nagawa ni Bianca na makakuha ng isa sa pinakamahuhusay at pinakamahal na abogado sa bansa. Sinuportahan siya ni Franco na desperado ring iligtas ang sarili. Ang estratehiya ni Bianca ay simple ngunit masakit. Pagbabaliktad ng kwento. Sir, malala po ang mga lumalabas sa media. Seryosong wika ni Attorney Cruz kay Lorenzo. Sinasabi ni Mrs. Bianca na kayo raw po ang may problema sa pag-iisip at ginagawa niya lang ang lahat para protektahan si Amara. Sinasabi niyang kayo ang gumagawa ng mga pasa sa bata at siya ang nagtatanggol. At ang recording device, sinasabi niyang planted iyon at ang boses ay edited. Mahigpit na napakapit si Lorenzo sa kanyang tasa ng kape. Walang hiya. Talagang kaya niyang baliktarin ang katotohanan. Mabuti na lang at na-secure natin ang original recording at ang live video feed ng pag-atake niya kay Amara sa kwarto. Iyan ang magpapatunay na guilty siya sa child abuse, paliwanag ni Attorney Cruz. Pero sir, ang laban natin ay hindi lang sa child abuse. Gusto ni Bianca na makuha ang kalahati ng inyong assets at gagamitin niya ang lahat para sirain ang inyong pangalan at ang inyong reputasyon bilang ama. Sa gitna ng usapan, may isang nakabibinging tunog ang umalingaw-ngaw sa labas.
Isang matinis na busina ng sasakyan. Ano iyon? Tanong ni Lorenzo. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Ang nakita niya ay isang malaking van na nakaparada sa tapat ng kanilang gate. Lumabas dito ang mga reporter, cameraman, at isang grupo ng mga taong may dalang malalaking placards. Ang mga placards ay may nakasulat na Hustisya para kay Bianca at Free the Abused Wife. Sinimulan na po ni Bianca ang media manipulation, wika ni Attorney Cruz, habang kinukuha ang kanyang briefcase. Gagamitin niya ang sympathy ng publiko para baliktarin ang kaso. Ang huling tangka niya ay ang siraan kayo at kunin ng pera. Tiningnan ni Lorenzo ang mga reporter na ngayon ay sumisigaw na ng kanyang pangalan. Ang kanyang galit ay nagbago. Hindi na siya galit kay Bianca. Galit siya sa sarili niya dahil sa kanyang pagiging bulag na nakapagbigay ng pagkakataon sa babaeng ito na sirain ang buhay nila. Hayaan mo sila, attorney. Mahinang wika ni Lorenzo. Hindi ang pera ang importante. Ang importante ay iligtas si Amara mula sa kanya. Kung kailangan kong ubusin ang lahat ng yaman ko para mabulok siya sa kulungan, gagawin ko. Wala akong pakialam sa reputasyon ko. Ang kailangan ko lang ay ang kaligtasan ng anak ko. Bumalik si Lorenzo sa sala. Ang paghahanap sa katotohanan ay tapos na. Ngayon, nagsisimula na ang digmaan para sa kaligtasan. Pero bago pa man niya simulan ang laban, alam niyang may isa pa siyang obligasyon, isang utang na loob na hindi kayang bayaran ng pera. Kinuha ni Lorenzo ang kanyang cellphone. Idinial niya ang numero ng isang private investigator. Hanapin mo si Yaya Choleng, utos ni Lorenzo. Sa lalong madaling panahon, kailangan ko siyang makita. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay parang isang retreat house na puno ng katahimikan at kaayusan. Walang bisita, walang party, at walang malakas na tugtog. Si Lorenzo ay nagtrabaho mula sa bahay, nakatuon sa pag-aalaga kay Amara. Ngunit ang katahimikan ay hindi nangangahulugang walang sakit. Sa gabi, hindi pa rin makatulog si Amara ng mahimbing. Nanginginig siya, umiiyak, at sumisigaw sa kanyang pagtulog. Night terrors. Isang gabi, narinig ni Lorenzo ang iyak ng anak. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto at nakita niya si Amara na nakaupo sa kama, pinagpapawisan, at nakatingin sa kadiliman. Anak, nandito si Papa. Panaginip lang yan. Yumakap si Lorenzo kay Amara. Papa, may anino po. Bulong ni Amara, habang nakasubsob ang mukha sa dibdib ng ama. Ang anino ni Mama Bianca. Sabi niya, babalik daw siya. Kukunin niya daw po ako. Dahan-dahang hinaplos ni Lorenzo ang buhok ni Amara. Sa loob ng kwarto, ang buong bahay ay balot ng katahimikan. Pero sa puso ng bata, may isang sigawan na hindi mapigilan. Huwag kang matakot, anak, wika ni Lorenzo. Ang pangako ni Papa, hinding-hindi na niya tayo malalapitan. Walang makakapasok dito. Ako ang magbabantay sa'yo. Dinala ni Lorenzo si Amara sa kanyang sariling kama. Magkatabi silang natulog. Nang inilipat ni Lorenzo si Amara, nakita niya ang mga pasa at peklat sa likod ng bata. Mga hindi na gumaling na pasa na gawa sa sipa at paghila ni Bianca. Napahawak si Lorenzo sa kanyang noo. Sa loob ng 2 taon, nakita niya ang mga sugat na yon. Pero pinaniwalaan niya si Bianca na ang mga ito ay dulot lang ng pagkadapa. Ang bulag na pag-ibig ay talagang nakakabaliw. Kinabukasan, dinala ni Lorenzo si Amara sa isang child psychologist. Sir, ang anak niyo ay may post-traumatic stress disorder, paliwanag ng doktor. Ang kanyang takot ay matindi dahil ang trauma ay galing sa taong dapat ay nag-aalaga sa kanya. Ang magliligtas sa kanya ay hindi gamot o therapy. Kailangan niya ng katotohanan at pagmamahal na nakikita sa kanyang harapan. Anong kailangan kong gawin, doktor? Tanong ni Lorenzo. Una, ihiwalay siya sa anumang bagay na nagpapaalala kay Bianca. Pangalawa, kailangan niyang maramdaman ang normal na buhay pamilya. Magluto kayo.
kumain kayo ng magkasama. At pangatlo, kailangan niyang makita ang mga taong nagmamahal sa kanya. Yung mga taong pinagkakatiwalaan niya bago dumating si Bianca. Pag-uwi ni Lorenzo, nag-iba ang takbo ng kanyang isip. Dumiretso siya sa kwarto ni Amara at inalis ang lahat ng mga gamit na binili ni Bianca, pati na ang mga mamahaling damit. Nagtira lang siya ng mga luma at simpleng gamit. Kinuha niya si Tik-Tik, ang sirang manyika. Dinala niya ito sa sala at maingat na inayos ang manyika. Tinahi niya ang tahi sa tiyan kung saan nakuha ang recording device. Inayos niya ang mata ng manyika. Hindi na ito bago, pero buo na ulit. Pagkatapos, naupo siya sa sala at tumawag sa kanyang private investigator. May balita na po ako, sir. Ang boses ng investigator sa kabilang linya. Nahanap ko na po si Yaya Choleng. Nagtatago po siya sa isang maliit na bukid sa Pampanga. Sa mga kamag-anak niya. Sobrang hirap po ang buhay niya doon. Ipadala mo sa akin ang address. Utos ni Lorenzo. Ako na mismo ang pupunta. At huwag kang magsasabi ng kahit na anong detalye kay Bianca. Kahit sa abogado ko, huwag mong sasabihin. Iyon na ang huling pagkakataon na siya ay nag-alinlangan. Dapat niyang kunin si Choleng. Hindi lang bilang testigo, kundi bilang bahagi ng pagpapagaling ni Amara. Si Choleng ang unang hakbang para makita ni Amara ang tunay na pagmamahal sa loob ng kanilang bahay. Dinala ni Lorenzo ang kanyang sasakyan sa malalayong bahagi ng Pampanga. Ang kalsada ay matagtag at ang hangin ay amoy palay at lupa. Ibang-iba sa hangin ng Maynila. Hindi siya nagdala ng driver. Gusto niya itong gawin ng personal. Matapos ang mahabang biyahe, narating niya ang isang maliit na bukid. Sa gitna ng bukid, may isang kubo na gawa sa nipa. Sa gilid nito, nakita niya si Yaya Choleng. Nakasuot ng luma at maruming duster si Choleng. Nakatungo siya, abala sa pagtatanim ng kamote. Ang kanyang mga kamay ay puno ng lupa at ang kanyang likod ay nakabaluktot sa pagod. Hindi na siya ang dating Yaya Choleng na masigla at maaliwalas. Ngayon, siya ay mukhang lanta at pagod. Pinatay ni Lorenzo ang makina ng sasakyan, lumabas siya at dahan-dahang lumapit. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa tuyong lupa ay umalingaw-ngaw. Narinig ni Choleng ang yabag. Tumayo siya, nagulat at tiningnan ang lalaking papalapit. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Lorenzo. Sa Sir Lorenzo? Nanginginig na tanong ni Choleng. Agad siyang napayuko at akmang magpapanik. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam na hinahanap niyo pa ako. Wala na po akong dalang pera. Ibalik ko na lang po ba yung... Yaya Choleng, tumingin ka sa akin. Malumanay na wika ni Lorenzo. Nag-aalangan, tumingala si Choleng. Inilabas ni Lorenzo ang manyikang si Tik-Tik mula sa kanyang jacket. Ang manyika ay malinis na, maayos na ang mga tahi, at ang isang mata ay nakakabit na ulit. Hindi ko hinahanap ang pera, Yaya, sabi ni Lorenzo. Hinahanap ko ang katotohanan, at ito, inabot niya kay Choleng ang manyika. Ito ang nagdala sa akin dito. Salamat, Yaya. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman ang ginawa ni Bianca sa anak ko. Napahawak si Choleng sa manyika. Ang mga mata niya ay napuno ng luha. Sir, kaya pala, alam niyo na po. Grabe, pinasasalamatan ko ang Diyos. Akala ko, habang buhay na lang siyang magtitiis doon. Humagulgol si Choleng. Ako ang humihingi ng tawad, Yaya. Ang boses ni Lorenzo ay nanginginig. Patawarin mo ako sa pagiging bulag ko. Patawarin mo ako dahil hindi ako naniwala sa'yo. Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang umalis habang alam kong inosente ka. Sa harap ng kubo, ang mayaman na si Lorenzo Manlapas ay yumuko. Hinawakan niya ang marumi at magaspang na kamay ni Choleng at inilagay ang mga ito sa kanyang noo. Ang tradisyonal na pagmamano na ginagawa sa Pilipinas, hindi para sa ina,
kundi para sa karangalan at pagsisisi. Wag po, sir. Wag niyo pong gawin yan. Nahihiyang wika ni Choleng. Ninakaw ko ang dignidad mo, Yaya. Ang kailangan mo lang gawin ay patawarin ako, sabi ni Lorenzo. Matapos ang ilang minutong pagiyak, kumalma si Choleng. Umupo sila sa ilalim ng puno. Ikinuwento ni Choleng ang lahat ng ginawa ni Bianca. Ang pang-aalipusta, ang pagpapakulong sa kwarto, ang mga banta. Sir, kailangan kong bumalik, sabi ni Choleng. Matatag na. Kailangan kong maging witness, hindi lang para sa'yo, kundi para kay Amara. Para sa karma ni Bianca. Kailangan kong bumalik, sir, ulit ni Choleng. Hindi para sa sahod, kundi para sa bata. Tumayo si Lorenzo. Tiningnan niya si Choleng. Hindi ka na magiging yaya ko, Choleng. Simula ngayon, babayaran ko ang lahat ng naitulong mo sa pamilya ko. Ikaw ang magiging mayordoma ng bahay. Magiging parang lola ka ni Amara. Hindi mo na kailangang magtrabaho sa bukid. Sa Maynila, may bagong bahay ka na. At ang apo mo, ipapasok ko sa magandang eskwelahan. Tanggapin mo ito. Bilang pagmamahal, hindi bilang bayad. Nakatulala si Choleng. Hindi niya ma-imagine ang sarili niya na may sariling bahay. Pero sir, kung babalik ka para maging witness namin, kailangan naming maging handa. Putol ni Lorenzo. Gagamitin ka ni Bianca, kaya kailangan nating maging matatag. Handa ka na bang harapin ang demonyo sa korte? Tumango si Choleng. Hinawakan niya ang manikang si Tik-Tik at ang kanyang mukha ay nagningning. Handa na po, sir, para kay Amara. Kinuha ni Lorenzo ang kanyang cellphone. Idinial niya ang numero ng anak. Anak, nasa kotse si Papa. May kasama ako. Isang surprise. Ang boses ni Amara sa kabilang linya ay masigla. Sino po, Papa? Inabot ni Lorenzo ang telepono kay Choleng. Amara, anak. Hindi na natapos ni Choleng ang sasabihin niya. Narinig niya ang biglang hiyaw ng tuwa ng bata sa kabilang linya. Yaya! Yaya! Uwi ka na please! Miss na kita! Niyakap ni Choleng ang telepono. Ang kanyang luha ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng labis na kaligayahan. Ang bulwagan ng hukuman ay punong-puno ng tao, mga reporter, socialites at mga taong gusto lang makibalita sa teleserye ng mga manlapas. Sa isang tabi, nakaupo si Bianca. Maayos ang damit, kalmado, pero ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa pagmamataas. Sa kabilang banda, nakaupo si Lorenzo, may matigas na mukha, habang si Yaya Choleng ay nasa tabi niya, nakayuko. Nagsimula ang paglilitis. Unang sumalang sa witness stand si Bianca. Sa kanyang testimonya, umiyak siya, nagdrama, at nagpanggap na siya ang biktima. Masyadong sikat at makapangyarihan ang asawa ko, Judge, wika ni Bianca, habang pinipilit na humikbi. Ayaw niya lang akong hiwalayan dahil matatanggalan siya ng kalahati ng kanyang yaman. Ang bata, may problema siya sa pag-iisip. Hindi totoo ang lahat ng paratang. Ang recording, peke. Gawa-gawa lang yan ni Lorenzo para lang sirain ako. Ang kanyang abogado ay nagbigay ng matinding argumento. Mukhang nanalo si Bianca sa korte ng opinyon ng publiko. Pero nang tumayo si Attorney Cruz, nagbago ang ihip ng hangin. Your Honor, ang paglilitis na ito ay hindi tungkol sa pera o fame. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng isang batang inosente. Wika ni Attorney Cruz. Tawagin po natin ang aming unang testigo, Ginang Yaya Choleng. Nag-ingay ang bulwagan. Hinarap ni Choleng si Bianca. Ang dating yaya at ang dating amo ay nagkatinginan. Ngumisi si Bianca. Parang sinasabing, wala kang magagawa. Ginang Choleng, bakit kayo pinalayas ni Mrs. Bianca sa bahay? Tanong ni Attorney Cruz. Kasi po, sinabi niyang nagnakaw ako ng singsing. Garalgal ang boses ni Choleng. Pero hindi totoo, Your Honor. Nagtitiyaga po akong magtrabaho para sa pamilya. At ang singsing na yon
ay hindi ko po ninakaw. Agad na tumayo ang abogado ni Bianca. Objection! Hearsay! Walang ebidensya na hindi siya nagnakaw. Ipinagtatanggol ni Mrs. Manlapas ang kanyang sarili. Wika ni Attorney Cruz. Pero may gusto po akong patunayan. Ginang Tsuleng, ano ang huling bagay na ginawa niyo bago kayo umalis sa bahay? Kinabahan si Tsuleng. Tumingin siya kay Lorenzo na tumangulang para bigyan siya ng lakas ng loob. Pipo, inabot ko po kay Amara ang kanyang manika. Si Tiktiki po. Ito na ang pagkakataon ni Lorenzo. Tumayo siya at may isang dalang malaking screen. Ipinakita niya ang audio clip mula sa manika. Rinig na rinig sa buong bulwagan ang boses ni Bianca. Matinis at puno ng galit. Dila mo na. Masyadong mahaba ang buhok mo. Kamukha mo ang nanay mo. Ayoko nun. Nag-ingay ang bulwagan. Ang mga reporter ay nagsimulang magtipa. Pero ang pinakamatinding hukom ay ang sunod na recording, ang pag-uusap ni Bianca at Franco, ang kanilang tawanan. Malapit na rin naman siyang mawala sa landas natin. Kapag nakuha na natin ang lahat, itatapon ko siya sa mental hospital kung saan siya nababagay. Hindi na siya makakalabas doon habang buhay. Napatayo ang lahat. Pati ang judge ay napahawak sa kanyang noo. Nawala ang poise ni Bianca. Hindi! Pepeke yan! Mga sinungaling! Ako ang biktima! Tumayo si Lorenzo at sa sandaling iyon, ang kanyang boses ay kalmado pero makapangyarihan. Your Honor, ang boses po na yan ay nagpapakita ng hindi lang pagmamaltrato, kundi isang malalim na plano na saktan ang aking anak, sirain ang aming pamilya at nakawin ang aking yaman. Wika ni Lorenzo. Ang babaeng ito ay isang magnanakaw at isang halimaw na walang awa. Ang abogado ni Bianca ay nag-attempt na mag-object pero huli na. Ang ebidensya ay napakalakas. Ang katotohanan ay lumabas na. Makalipas ang ilang minuto ng pagtatalo, nagsimulang magsalita ang judge. Batay sa ebidensya, sa video ng attempted assault sa bata, at sa audio recording, ang korte ay walang nakikitang anumang ebidensya ng insanity o conspiracy mula kay Gino Manlapas. Dahan-dahang itinaas ng judge ang kanyang gavel. Hahatulan ng korte si Ginang Bianca Manlapas na guilty sa kasong child abuse, pagnanakaw, at conspiracy to commit corporate espionage. Siya ay sasailalim sa pinakamahabang sentensya at permanente siyang tatanggalan ng karapatan sa pag-aalaga kay Amara Manlapas at ang lahat ng kanyang karapatan sa mana ni Ginoong Lorenzo Manlapas ay pawalang bisa. Bam! Ang tunog ng gavel ay umalingaw-ngaw sa bulwagan, hudyat ng katapusan ni Bianca. Nang marinig ni Bianca ang sentensya, nawala ang kanyang pagpipigil sa sarili. Nagsimula siyang sumigaw, nagwawala, at nagtangkang tumakas sa kanyang mga escort. Hindi! Hindi ako papayag! Babalik ako! Kukunin ko ang lahat! Kukunin ko ang batang iyon! Pero huli na, kalmado lang si Lorenzo na tiningnan ng kanyang dating asawa habang kinakaladkad ito palabas ng bulwagan. Sa tabi niya, napahawak si Yaya Tsuleng sa kamay niya. Salamat, sir! Bulong ni Tsuleng, puno ng pasasalamat. Hindi ko ito ginawa para sa akin, Yaya, sagot ni Lorenzo. Ginawa ko ito para sa pag-ibig. Lumipas ang 6 na buwan mula nang hatulan si Bianca. Ang dating mansyon ng mga Manlapas ay muling nabuhay, pero ang buhay na ito ay hindi nabalot ng mamahaling gamit at pekeng ng ngiti. Ito ay napuno ng simpleng pag-ibig at tawanan. Sa kusina, abala si Yaya Tsuleng sa pagluluto ng sinigang na hipon. Ang bango ng sampalok at hipon ay kumalat sa buong bahay. Isang amoy na nagpapaalala kay Amara ng kanyang masa at mapagmahal na kamusmusan. Hindi na siya simpleng yaya, kundi ang mayordomo ng bahay. Isang kagalang-galang na miyembro ng pamilya. Yaya Tsuleng, ang bango. Pwedeng kumuha ng isang pirasong hipon? Tanong ni Amara
na ngayon ay mas mabilog na ang pisngi at masigla ang mga mata. Nako, ikaw talagang bata ka. Sige na, kumuha ka. Pero huwag kang magpapakita kay Papa ha. Baka maubusan siya. Tawa ni Choleng. Sa sala, nakita ni Lorenzo si Amara na may hawak na hipon. Ngumiti siya. Hindi siya nagreklamo. Ang buhay ni Lorenzo ay nagbago ng malaki. Kinansel niya ang lahat ng kanyang business trips. Ang mga meetings ay ginagawa na niya sa bahay. Tuwing umaga, hindi na siya nagmamadali. Siya na mismo ang naghahatid at sumusundo kay Amara sa eskwelahan. Isang gabi, habang kumakain sila, nakita ni Lorenzo si Amara na umiiwas sa pagkain ng gulay. Amara, kailangan mong kumain ng gulay para lumaki ka. Wika ni Lorenzo, malumanay. Ayoko po, Papa. Sabi ni Mama Bianca, pag matakaw ako, tataba ako at pangit daw ako. Bulong ni Amara. Napahinto si Lorenzo. Ang mga sugat ni Bianca ay malalim pa rin. Amara, makinig ka kay Papa. Lumapit si Lorenzo at hinawakan ng kamay ng anak. Ang lahat ng sinabi ni Bianca ay kasinungalingan. Ang gulay ay nagpapalakas sa'yo. Ang pagiging matakaw sa pagkain ay hindi masama. Ang masama ay ang pagiging matakaw sa pag-ibig, tulad ng ginawa ni Bianca. Alam mo ba, Amara? Patuloy ni Lorenzo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi parang pera na kailangang ninakaw. Ito ay parang sinigang. Kaya mo siyang ibigay at ang lasa ay mananatili sa puso mo. Natawa si Amara at kinuha niya ang kangkong sa kanyang plato. Okay, Papa. Kakainin ko na. Sa pagtatapos ng hapunan, hindi na nag-iisa si Lorenzo sa dulo ng mesa. Lumipat siya. Ngayon, magkakatabi silang tatlo. Si Lorenzo, si Amara, at si Yaya Cholong. Sila na ang bumubuo sa bagong larawan ng isang pamilya. Minsan, gabi-gabi, pumapasok pa rin si Lorenzo sa kwarto ni Amara. Hindi na para yakapin ang natutulog na bata, kundi para ayusin ang kanyang gamit. Sa isang sulok ng kwarto, nakalagay si Tik-Tik, ang manika. Katabi nito, ang basag na base na ginamit ni Bianca. Hindi ito itinapon ni Lorenzo. Ang vase ay simbolo ng nakaraan at si Tik-Tik ang simbolo ng paghahanap sa katotohanan. Habang inaayos niya ang unan ni Amara, naaalala pa rin ni Lorenzo ang mga salita ni Bianca. Hindi pa tayo tapos. Alam ni Lorenzo na ang laban ay hindi pa tapos, pero ang mahalaga, hindi na siya nag-iisa. Bago siya umalis, hinalikan niya si Amara sa noo. Mahal kita, anak. Walang makakakuha sa iyo mula sa akin. Tumalikod si Lorenzo at lumabas. Sa hallway, nakita niya si Choleng na nag-aayos ng mga tuwalya. Yaya, salamat talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Wala iyon, sir. Ngiti ni Choleng. Masaya akong makita si Amara na tumatawa ulit. Wala nang mas mahalaga pa riyan. Ngunit may isang tanong na gumugulo sa isip ni Lorenzo. Isang tanong na kailangan niyang itanong. Yaya, paano kung bumalik siya sa korte? Nilingon ni Choleng si Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay matatag. Hindi na siya kailangan bumalik, sir, wika ni Choleng. Dahil ang karma ay nasa loob na niya. Ang pinakamalaking parusa kay Bianca ay ang mabuhay na walang pag-ibig at walang kayamanan. Hayaan niyo na po siya. Focus na po tayo sa atin. Isang taon na ang lumipas. Sa sementeryo ng Loyola Memorial Park, tahimik na nakatayo si Lorenzo, Amara at Yaya Choleng. Ang simoy ng hangin ay presko. Nasa harapan nila ang puntod ni Clarissa, ang namayapang asawa ni Lorenzo at tunay na ina ni Amara. Ang mga bulaklak sa puntod ay sariwa. Si Amara, na ngayon ay mas matangkad at mas masigla, ay may dalang isang maliit na bagay. Mama Clarissa, malambing na wika ni Amara, habang inilalagay ang isang malinis at maayos na manikang si Tik-Tik sa harap ng puntod. Salamat po at binantayan niyo ako. Hindi na po ako natatakot at hindi na po ako sinasaktan. Ngumiti si Amara.
Ang kanyang nangiti ay parang sikat ng araw, malinis at totoo. Mama, may superhero na po ako ngayon. Si Papa po at si Yaya Choleng po. Mahal na mahal ko po kayo. Napatingin si Lorenzo kay Yaya Choleng. Ang matanda ay tumangulang habang pinipigilan ng luha. Hindi na siya simpleng yaya. Siya na ang lola ng bata, ang sandigan ng pamilya. Clarissa, bulong ni Lorenzo habang hinahawakan ng puntod. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako. Pero salamat sa'yo dahil ang pagmamahal mo ang nag-iwan ng isang ebidensya na nagligtas sa anak natin. Makakapagpahinga ka na ng payapa. Aalagaan ko siya. Hinding-hindi ko na siya papabayaan. Nang umalis sila, sumagot si Choleng sa tanong na iniwan ni Lorenzo noong nakaraang taon. Sir, alam niyo po ba ang pinakamalaking parusa kay Bianca? Tanong ni Choleng. Ang kulungan, Yaya? Umiling si Choleng. Hindi, sir. Ang kulungan ay parusa ng katawan. Ang tunay na parusa niya ay ang mabuhay sa loob ng kulungan habang pinapanood niya sa TV na kayo ay maligaya. Habang pinapanood niya na nawala sa kanya ang pag-ibig, pera at pamilya. Iyan ang karma. At paano naman ang tungkol kay Amara? Tanong ni Lorenzo. Ang mga sugat niya, gagaling pa ba? Ngumiti si Choleng. Tiningnan niya si Amara na tumatakbo sa damuhan. Hinahabol ang isang paru-paro. Gagaling ang lahat, sir. Ang healing ni Amara ay hindi galing sa gamot. Galing ito sa kanyang puso na napuno na ng pagmamahal. Natuto siyang magtiwala muli. Natuto siyang magmahal ulit. Iyan ang kapangyarihan ng pamilya. Hinawakan ni Lorenzo ang kamay ni Amara at ang kamay ni Choleng. Naglakad silang tatlo palabas ng sementeryo. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Lorenzo ang bigat ng kanyang mga pagkakamali, pero naramdaman din niya ang kapayapaan at lakas ng kanyang pamilya. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Lorenzo ang kanilang tatlo. Siya, ang kanyang anak, at ang matandang babae na nagbigay ng katotohanan. Hindi na siya ang lalaking laging naghahanap ng kaligayahan sa trabaho. Ngayon, alam na niya kung saan ito matatagpuan. Ang tahanan ay hindi ang malaking bahay. Hindi ito ang yaman o ang pangalan. Ang tahanan ay kung saan naroon ang pusong nagmamahal, nagpapatawad at nagpoprotekta. At sa wakas, nahanap na nila ang tunay na tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni Lorenzo, Amara, Bianca at Yaya Choleng. Mga kaibigan, mga kapuso, sa ngalan ng Kwentong Puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Salamat sa pag-abot sa huling pahina ng ating kwento. Sa bawat pag-iyak, pagtawa at pag-antay, kayo ang naging kasama ko sa paglalakbay na ito. Hindi ko maikakaila. Ang paggawa ng kwentong ito ay naging isang emotional na roller coaster para sa akin. Ang pinakamahirap na bahagi. Siguro, ang mga eksena ng pang-aabuso, ang pagdurusa ni Amara. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay dinadala ko ang lahat ng sakit sa mundo. Pero sa kabila ng lahat, naging inspirasyon ko ang kwentong ito. Inspirasyon ng katotohanan, ng pag-asa, at ng walang katapusang pag-ibig na kayang gawin ng isang pamilya. Ang kwentong ito ay hango sa maraming karanasan ng mga taong nakapaligid sa atin. Mga karanasan na minsan ay nagpapahirap sa atin, pero nagtuturo din sa atin na maging matatag, magmahal, at maniwala sa kapangyarihan ng puso. Sa huli, ang kwento ni Lorenzo at Amara ay nagtuturo sa atin na ang tunay na tahanan ay hindi ang malaking bahay. Ito ay kung saan naroon ang puso na nagmamahal, nagpapatawad at nagpoprotekta. Tulad ng isang munting apoy na nagliliwanag sa dilim o isang binhing naghahanap ng araw. Alam kong marami sa inyo ang nagkaroon ng kanya-kanyang reaksyon sa pagtatapos ng kwento. May mga nagalit kay Bianca, may mga naawa kay Amara, at may mga nagtatanong kung bakit hindi binigyan ng mas mabigat na parusa ang kontrabida.
Pero para sa inyo, ano sa tingin nyo ang tunay na parusa? Sa pagtatapos, nais ko kayong hikayatin. Kung nagustuhan nyo ang kwento, huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento, mag-like, at i-share ang video na ito. Ang inyong mga salita ay nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon. Muli, maraming salamat sa inyong lahat.